lahat ng mayaman ay masaya. Si Jorain Collins, isang binatang CEO na tila may lahat ng bagay. Kapangyarihan, kayamanan at kagandahan. Ngunit sa likod ng matalim niyang pananalita at malamig na pag-uugali ay isang pusong sabik sa pagmamahal na totoo at wagas. Isang gabing puno ng panganib ang nagdala sa kanya sa isang hindi inaasahang lugar. Isang payak na isla kung saan ang simpleng buhay ni Luna ang nagmulat sa kanya sa isang mundong walang yaman ngunit puno ng kabutihan, pag-aaruga at tapat na damdamin. Handa ka na bang sumama sa isang kwento ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng dagat, pag-aalinlangan at pagtatapat? Tara, tuklasin natin kung paano ang isang aroganteng binata ay natutong yumuko sa pag-ibig na hindi kayang bilhin ng kahit kaanong kalaking halaga. Si Jorain ay kilala bilang isa sa tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Pangatlo sa 5 anak na mag-asawang Lily at Andrew Collins. Ang kanilang ama ay isang German at ang kanilang ina ay isang Spanish. Nakuha nila mula sa kanilang mga magulang ang mga magagandang kulay ng mata at magagandang muka. Kilala din si Jorain bilang isa sa mailap na tao. Madalas siyang inaasar ng kanyang mga kapatid bilang isang leyon dahil taliwas sa amo ng mukha nito ay ang talim na mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Kilala siya bilang isang arogante at walang respeto kahit sa mga kababaihan. 2 babae lamang ang nirerespeto niya. Tahimik lamang si Jorain, kaya mahirap basahin kung ano ang nasa loob nito. Isa dito sa dahilan kung bakit lagi na lamang may nagtatangkas sa kanyang buhay. Katulad ng mga kapatid niya ay matatawag na siyang may narating na sa buhay dahil sa edad niyang 30. Meron na siyang sariling bahay, mga kotse at kumpanya na isa sa ipinamana ng kanyang mga magulang. Gabi na, ngunit nasa opisina pa si Jorain, nakaupo sa kanyang upuan habang sumisimsim ng alak. Tinatanaw ang kagandahan ng mga ilaw sa gusali tuwing gabi. Natatanaw niya ito sa pamamagitan ng mga sliding door sa kanyang opisina. Nagpalipas siya ng ilang minuto bago na pagdesisyon ng umalis. Papunta siya ngayon sa isang kliyente nila sa negosyo na pagkasunduang sa isang yate sila makikita upang pag-usapan ang kanilang pagkakasunduan. Bago siya makaalis ang building ay nasalubong niya si Evo, ang kanyang sekretarya, ngunit higit pa sa sekretarya ang turingan nila. Si Evo ang isa sa kanyang matalik na kaibigan. Isa din ito sa nakakaalam ng mga kalokohan niya sa buhay na hindi alam ng pamilya niya. Gusto mo bang samahan kita, bro? No thanks. Mag-isa ko na lang haharapin si Mr. Suarez. Ikaw na lang magsabi sa kanila, mommy, na umalis ako at hindi ako makakasama sa dinner nila. Wika ni Evo. Ako nang bahala kay tita. Mag-ingat ka na lang. Hindi ka naman siguro uuwi na abo lang, hindi ba? Dagdag pa niya. Hindi na siya nagsalita pa at iniwan na lang mag-isang kaibigan. Sanay na si Evo sa ugali niya. Ayaw niya din na masyado siyang kinakausap kaya bigla-bigla na lang siyang umaalis. Kabastusan yon para sa iba, pero para kay Jorain, paraan niya yon dahil ayaw niya makipag-usap pa. Sakay ng kotse ay nilisan ni Jorain ang gusali at tumungo kung saan ang lokasyon ng yate. Pagdating ni Jorain ay sinalubong agad siya ng 2 tauhan ni Mr. Suarez. Ito ang nagsilbi niyang gabay papunta sa kinaroroonan ni Mr. Suarez. Pagdating niya sa deck ng yate, nakita niya si Mr. Suarez. Agad niya itong kinamayan para magpakilala. Hindi niya gusto ang aura ni Mr. Suarez. Isa itong mayabang na negosyante na handang magpalubog ng kumpanya ng iba, mapanatili lang sa taas ang kumpanya niya. Pero dahil sa madami itong koneksyon ay tinanggap niya ang alok nito na maging investor ng kumpanya nila.
Binigyan siya nito ng baso na may laman na wine. Tinanggap niya ang baso. Hindi niya gustong magtagal sa lugar na iyon, kaya gusto sana niya na pag-usapan na nila ang tungkol sa kumpanya. Ngunit tila nililibang siya ni Suarez dahil nakakailang bigay na ito ng baso ng wine. Mataas ang tolerance niya sa alak, kaya nagkokontrol niya pa ang kanyang sarili. Tumalikod siya kay Suarez at tumingin sa kadiliman ng dagat. Napagtanto ni Jorain na sinasayang lang ni Suarez ang oras niya, kaya pagkatapos niyang inumin ng alak ay aalis sana siya. Ngunit pagharap niya ay nakatutok na sa noon niya ang baril. Inagaw niya ang baril at tumama yon sa tagiliran niya. Ngunit natamaan din ng bala sa dibdib si Suarez na agad nitong ikinamatay. Madaming tauhan na nakapalibot sa yate si Suarez, kaya upang iligtas ang sarili ay tumalon mula sa yate si Jorain. Sinubukan niyang lumangoy para makalayo sa yate hanggang sa nawalan na lang siya ng ulirat. Pagmulat ng mata niya ay nasa pampang na siya. Hindi siya pamilyar kung anong lugar ito, ngunit hindi niya yun napagtuunan ng pansin. Dahil bigla ulit siyang nawalan ng ulirat, dahil na din siguro sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Nagising si Jorain na may tila kung anong dumidila sa mukha niya. Pagmulat niya ng mata ay nagulat siya na makita ang aso sa mukha niya. Tagli siyang tumayo pero agad ding nakaramdam ng sakit sa tagiliran niya. Kinapa niya ito at nakita niyang meron na itong mga dahon-dahon na nakatapal at isang puting tela. Bagamat masakit pa ang sugat ay pinilit niya ng tumayo at lumabas sa kwarto ng isang baro-baro. Mula sa bintana ay nakita niya ang dalampasigan, ang ingay ng alon at ang matirik na sikat ng araw. Sa maliit na pintuan ay pumasok ang isang dalaga. Nakabestida ito na hanggang tuhod lamang ang haba. May pagkakulot ang buhok nito na hanggang bewang. May kulay ang mata nito, tila ang tulad niya anak din ito ng dayuhan. May matangos itong ilong at mapupulang labi na bumagay sa maputi nitong balat. Aminado siyang maganda ang babae, maamo ang mukha nito. Nginitian siya nito. Ito siguro ang may-ari ng bahay na iyon. Nasaan ako? Pagtatakang tanong ni Jorain. Narito ka sa bahay ko, Ginoo. Bakit ka tumayo? Hindi pa magaling ang sugat mo. Halika sa loob. Magpahinga ka muna. Sagot naman ng dalagang si Luna. Hinawakan nito ang kanyang balikat at isang kamay, ngunit agad niya ding itong tinulak. Marerehistro sa mukha ng babae ang gulat nito, ngunit naroon pa din ang pag-aalala nang makita nitong hinawakan niya ang sugat sa tagiliran niya. Magpahinga ka muna, Ginoo. Masyadong sariwa pa ang sugat mo. Maupo ka muna at gagawan kita ng tsaa para mainitan ang sikmura mo. Alok ni Luna. Walang nagawa si Jorain kundi maupo at hintayin ang babae. Pagbalik ng babae ay madala na itong tasa ng tsaa. Binigay nito sa kanya. Dahil sa gutom ay sinimsim niya ang tsaa. Kailangan niya na makauwi. Nag-aalala na siguro ang mga magulang niya, kaya pagtapos niyang inumin ay maghahanap siya ng telepono sa babae. Ngunit tinignan lamang siya ng babae. Mukhang hindi niya yata alam kung ano ang telepono. Ano bang klaseng lugar na to, ha? Wika ni Jorain. Ito ang aming nayon. Siguro bago pa kayo dito. Kanluran po ang tawag dito sa amin. Saad ni Luna. Lumabas na lamang siya ng bahay dahil sa pagkairita sa babae. At sa paglabas niya ay tila na sa isang isla sila, mukhang dito siya tinangay ng alon. Problema niya pa ngayon kung paano siya makakauwi. Maliit lamang ang kubo ng babae at ulila na daw ito. Siya na lang mag-isa ang namumuhay kasama ang aso niya at Luna din ang pangalan nito dahil gabi daw siya pinanganak. Wala naman kakonek-konek ang pangalan niya.
Tiniis niya na lamang ang kadaldalan ng babae. Naikwento na yata nito ang kwento ng buhay niya, pati mga ninuno nito dahil sa sobrang daldal, pero hindi na ulit siya nito hinawakan. Mukhang alam na nito, ayaw niyang hinahawakan siya. Doon na siya nagpalipas ng gabi. Dahil kinabukasan ay sasama siya sa babae sa palengke at doon na din siya hahanap ng telepono. Hindi niya sinabi kay Luna na isa siyang mayaman. Sinabi niya lang na isa lang siyang simpleng tao na naliligaw at tinangay ng alon. Sinabi niya din na natusok ng kahoy ang sugat niya. Naniwala naman ito. Mukhang napaka-inosente ng babaeng ito. Kinaumagahan, masakit man ang sugat, ay pinilit ni Jory na maglakad kasama si Luna papuntang palengke. May dalang kariton si Luna. Dito nakalagay ang mga gulay na sabi nito ay ibebenta sa palengke. Pagdating ng palengke ay agad naghanap ng telepono si Jorain. Tinawagan niya si Evo pati pamilya niya na ikwento niya na din lahat ang nangyari. Pinapauwi na din siya ng pamilya niya. Magpapasundo na sana siya, ngunit natanaw niya si Luna na tila pinapagalitan ng isang matandang babae. Hindi niya na nasagot ang tanong sa kanya ni Evo, ay bigla niya na lamang pinatay ang tawag at pinuntahan ng babae. Naabutan niya itong pinapagalitan ng babae dahil mataas daw maningil itong si Luna, kaya 150 lamang ang binigay sa kanya. Lugi si Luna, madaming gulay ang ibibigay niya, pero inay na lang itong umuwi. Pag-uwi sa baro-baro ay agad itong nagluto ng pagkain. Pagkatapos silang kumain ay nagpahinga na siya. 3 araw ang lumipas. Magaling na ang sugat ni Jorain sa ilang araw na lumipas. Napansin niya ang pamumuhay ng dalaga. Simple lamang ito, malayong malayo sa nakagawian niya. Maganda ang babae, kahit sinong lalaki maaakit sa kanya. Baka pag umalis siya ay samantalahin lang ng mga lalaki ang pagiging inosente nito. 3 araw hanggang sa naging 2 linggo na ang pamamalagi ni Jorain sa bahay ni Luna. Hindi na niya ito masyadong nasusungitan, medyo nahahawakan na din siya ng babae. Inaamin ni Jorain na nahuhulog na siya sa babae. Nais niya na itong ipakilala sa mga magulang niya, ngunit ayaw niyang biglain ng babae dahil sa pagiging inosente nito ay baka biglang magbago ang takbo ng buhay nito. Kahit itanggi niya, ay mahal niya na ito. Kaya nagpa siya siyang ligawan ito. Kaya ang 2 linggo ay nauwi sa 2 buwan. Sa 2 buwan na paliligaw niya sa dalaga, ay dumating din ng araw na sinagot na siya nito. Masayang masaya siya noong araw na iyon. Nirespeto niya ang dalaga, kahit na mahal niya ito, ay ni minsan ay hindi niya sinamantala ang pagiging inosente nito. Kahit pa sa 2 buwan ng pamamalagi nito, ay iisang higaan lang tinutugon nila. Lagi niyang pinagmamastan ang mukha ng babae. Ang kilos ito pati ang pangiti nito, mahal na mahal niya ito. Pero natatakot siya na baka lokohin ulit siya. Kaya nung gabing iyon, lumabas siya ng kubo upang kausapin ng isa sa tauhan ng papa niya na nakabantay sa may malalim na parte ng pangpang ng dagat. Pinadala ito ng papa niya noong nalaman nito kung anong nangyari sa kanya para mabantayan ang kaligtasan niya. Kinaumagahan, naunang nagising si Jorain kaysa kay Luna. Pinagmasdan niya ang maamong mukha nito hanggang sa napadpad ang tingin niya sa mga labi ng dalaga. Dinampian niya ng magaan na halik ang labi nito. Ito ang una niyang halik sa dalaga. Pagtapos siyang titigan ng mukha nito, ay lumabas na siya. Sa labas ay naroon na si Evo, ang sekretarya niya na may pilyong hiti. Mukhang masaya ka bro ah. Nakadilig ka ba? Tanong ni Evo. Umiling-iling na lamang si Jorain sa naitanong ni Evo. Maya-maya ay nagising na din si Luna. Kinausap niya ang dalaga na mawawala siya ng 3 araw, pero babalik din siya.
Mayroon siyang kailangang asikasuhin sa kumpanya at kailangan niya na din umuwi para makita niya ang pamilya niya. Bago siya umalis, sinabi niya kay Evo ang plano na akitin niya si Luna. Gagamitan niya ng pera, pero kahit maakit ang babae, ay asawahin niya pa din ito dahil madami naman siyang pera kung yun lang ang gusto niya. Mabilis lumipas ang ilang araw. Sabik na siyang makita si Luna. Pumasok sa opisina niya si Evo na mukhang hindi yata maganda ang araw. Naikwento nito kung anong klaseng pangaakit ang ginawa niya kay Luna, ngunit wala siyang napala dito, kundi puro pagtataray. Alam mo ba kung ano yung sinabi sa akin ni Buwan? Bro, tinawag niya akong bangaw. Sunod daw ako ng sunod sa kanya. Ang sabi niya pa, ikaw lang daw ang gwapo sa paningin niya. Tinawag niya pa akong baduy daw pumorma. Dude, ang lala ng babaeng yun. Yun ba asawain mo? Paliwanag ni Evo. Tawa na lamang siya ng tawa sa kwento ng kaibigan niya. Pinakita ko sa kanya mga pera ko para maakit siya, pero ang sabi sa akin, saksaw ko daw sa baga ko. Ikaw lang daw papakasalan niya. Ang babadoy niyo, dagdag pa ni Evo. Tawa siya ng tawa habang paalis sa opisina. Iniwan ni Jorain na nangangalaitis sa galit ang sekretary niyang si Evo. Dumaan muna si Jorain sa pamilya niya para magpaalam na susunduin niya ang magiging asawa niya na dalagang taga-isla. Pumayag naman sila at excited ang makita si Luna. Mabilis lang na nakarating sakay ng kanyang helicopter si Jorain. Excited na siyang makita ito, pero pagdating niya, hindi masayang Luna ang sinalubong sa kanya, isang malakas sa sampal. Alam niya pala ang lahat na naging plano nila ni Evo. Naninig niya pala ito nung umaga. Pinapaalis niya na, pero hindi siya umalis. Hindi ako aalis, Luna. Dito lang ako. Papakasalan kita. Pagpupumilit ni Jorain. Hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ng asawa na peperahan ko lang siya. Sa'yo na lahat ng pera mo. Kaya ko naman mabuhay nang wala yan eh. Iniisip mo na mukha kong pera? Umalis ka na din. Ayoko makita ka. Hindi na bukas ang bahay para sa'yo. Galit na pinagtatabuyan siya ni Luna. Sobrang sakit ng mga sinabi ni Luna para kay Jorain. Hindi niya naisip na masasaktan si Luna sa gagawin niya. Hindi siya umalis sa umaga na yun. Nag-antay si Jorain na kausapin siya ni Luna. Hanggang sa dumilim na ang paligid, naroon pa din siya sa labas. Nag-aantay na kausapin siya ng dalaga. Nagulat si Jorain nang bumukas ang pintuan. Lumabas si Luna. Tinanong niya kung hindi pa daw ba siya uuwi. Sinabi ni Jorain na hindi hanggat hindi siya nito kinakausap at hinayaang magpaliwanag. Ngunit hindi pa rin siya pinansin. Pumasok siya sa loob at naiwan si Jorain sa labas. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya para pumasok sa bahay at hanapin si Luna. Nagulat ang dalaga na makita siya sa loob. Magsasalita na sana siya na walang pasintabing siniil ni Jorain ang labi niya. Nang mapangahas na halik, naramdaman niya ang pagkatigil niya, ngunit buong lakas din siyang itinulak at sinampal. Tinanggap niya ni Jorain. Umiiyak siyang nagmamakaawa sa dalaga. Hinawakan niya yung mukha niyang, tinignan niya ng maigi ang mga mata niya. Nagpatigil ang dalaga sa ginawa ni Jorain. Unti-unting ulit nilapit ni Luna ang mga labi niya sa labi ni Jorain. Mas malamyos na halik ang ginawa ni Jorain na tila nangungusap. Hindi siya nakagalaw noong una hanggang sa naramdaman ni Jorain na gumaganti na rin ang dalaga sa pagkakahalik niya. Siniil pa ni Jorain ang dalaga ng mapanabik na halik hanggang sa hindi na namalayan na pareho na nilang pinagsaluhan ng init ng gabing iyon. Kinabukasan ay lumuwas sila na Maynila. Pinakilala na ni Jorain si Luna sa pamilya niya. 1 buwan ang nakalipas ay kinasal sila.
Naninirahan sila sa kanluran pero mas pinalakihan ni Jorin ang bahay para natin sa magiging pamilya nila ni Luna. Ayaw kasi ni Luna sa Maynila, masyado daw magulo. Dahil ayaw magalit ni Jorin na misis niya, ay dito na sila tumira. Mahal na mahal ni Jorin si Luna, pati ang magiging mga anak nila. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!